pagsupil sa mga batang kriminal. Iniisip ko at nakikita kong ginagawa ng mga bata ngayon, hindi na kalokohan yun. Kasamaan na yun. At hindi natin dapat tratuhin na bata. Tamang direksyon sa problema ng palpak na flood control projects. Sana, mabigyan na paalam sa ating mga local official kung ano mga proyekto ng national para naman ma-monitor din nila. Panukalang ibaba ang edad sa 10 na minimum age ng criminal liability ating busisin. Ito po si Paring Ray Langit. Ang kanyang pananaw sa kontrobersyal na flood control projects at iba pang advokasya ni Senador Lito Lapid, ating sundan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Lagi natin narinig kapag kami nagagawang masama ang mga bata na hindi nila alam o hindi nila naunawaan ng tindi na kanyang nagawang kasalanan. Pero para kay Senator Robin Padilla, hindi na totoo ito sa kasalukuyang panahon at isang ehemplo ang kanyang sarili. Itong pagsasalita ko sa iyo ay galing sa sarili kong karanasan. Naiintindihan ko ang criminal mentality. Kasi itong edad na to, na 10 years old, doon ako nagloko. Isipin mo, Tito Ray, anong taon yon kumpara sa taon ngayon? Yes. Yung kabataan ko. So kaya nga akong gumanap na bad boy kasi ako nga yun real and real. Kaya naman sa isinusulong ni Senator Padilla ang pag-aamyenda sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan nakasad na walang pananagutang kriminal ang kabataan na 15 taong gulang pababa. Sa kanyang panukala, nais niyang ibaba sa 10 taon ng edad na pwedeng paragutin ang isang bata. Bata? Tatawagin mong bata yun? Na nagpaplano ka kung paano ka magnanakaw at paano mo papatayin yun. Medyo sa usapin na yun, hindi ko masasabi na yung parusa na yun na sinasabi namin ay para sa bata. Hindi. Parusa yun para sa isang kriminal. Yan po yung punto din ni Senator Marcoleta. Hindi yan sa edad. Sabi niya. Kung naiintindihan na noon, batang yun, na kung ano ang masama at ang tama at mali, ano ang mabuti, hindi na bata yun. Naniniwala si Senator Padilla na malaki na yung pinagbago ng mga bata sa kasalukuyang henerasyon. Patunay riyan ang dumaraming youth offenders batay sa kanilang mga nakalap na datos at pag-aaral. Ang mga magulang, nung panahon ninyo, marunong dumisiplina at kaya po kayong naging si Ray Langit. At ganun din po ang ibang mga tao na nadisiplina ng magulang nung panahon, unang panahon, ay naging maganda ang mga buhay. Ang pinag-uusapan po natin kasi ngayon, Tito Ray, ito bang makabago at ito bang maka-western way, epektibo ba sa atin bilang Asyano? Ito bang pinatutupad natin mga karapatan na ito ng mga bata na sinasabi natin? Ito ba ay tugma sa ating kultura na ganyan tayo kaluwag? Sakop ng panukala ni Senator Padilla ang mga karumaldumal na krimen tulad ng parricide, murder, infanticide, rape, robbery with homicide, o rape at drug-related offenses. Nakapaloob po yan sa batas ni Senator Francis Pangilinan. Buo po yung batas niya, Tito Ray. Nandun po lahat ang intervention. Lahat ng klase, mental, lahat po, physical, everything. Kompleto yung batas, Tito Ray. Ayon kay Senator Padilla,
hindi na nakatutugon yung dating bata sa pagbabago ng panahon ngayon. Ang mga magulang po natin ngayon kailangan din ng guidance. Kailangan din ng guidance. Hindi lang po mga bata ngayon ang kailangan ng guidance, pati magulang. At itong sinusulong natin, ito po yung mag-guide sa atin. Nakapalo pa rin sa panukalan ni Senator Padilla ng mga may edad 10 hanggang 17 na nakagawa ng hindi naman karumal-dumal na krimen ay lalagay pa rin sa Bahay Pag-asa o sa mga child caring institutions. Binibigyan ko din ng konsiderasyon itong mga batang ito. Kaya naging 10 years old. Si Senator Marcoleta nga walang edad. Ang bansang UK, Scotland, at ibang bansa pa sa ASEAN, 10 years old. Hindi po ibig sabihin na lalabagin natin ang international law. Hindi po. Ang saligang batas po natin, nakapaloob doon na lagi tayong nasa loob ng international law. So hindi po tayo pwedeng lumabas doon. Ito pong ginagawa nating batas, hindi po kailanman para ganyanin ang mga bata. Hindi po. Pinag-uusapan natin dito yung mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen.